So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, I think 100% sure, pikon na pikon. Itong mga Duterte, dito nga po sa mga binibitawang salita, binibitawang statement ni former Senator and Attorney Leila de Lima patungkol nga po dito sa peking war on drugs nila. Kasi imagine si de Lima, isa po yan sa legitimate na biktima ng peking war on drugs nila. Tingnan nyo yung nangyari kay de Lima, napakulong. 'Di ba? Ginawa ng istorya, sinangkot yung mga nakakulong doon sa bilibid, sinabutahe, binabo yung kanyang pagkatao, niyurak ang kanyang sarili, tapos yung kanyang pagkababae talagang nilastruhan ng dating administrasyon, hindi na siya nirespeto. So ngayon nga po, yung balita kasi ito, Pulse Asia, ito yung sabi ng Pulse Asia, 61% suportado yung ginagawa ng House Quad Committee hearing. Para sa akin, kahit naman ako, susuportahan ko mga minamahal itong ginagawa ng House. Dahil nga, doon natin malalaman at doon din nare-reveal yung mga injustices nung panahon ni former President Duterte patungkol nga po dito sa AJK. At isa na din po itong pamamaraan, isa na din po itong hakbangin para sa mga susunod na magiging presidente pa ng bansang Pilipinas, hindi na po pamarisan itong ginawang kabalastugan, ginawang katarantaduhan, ginawang mga napaka-inhumane approach ng dating administration. Hindi na po nila ito gagawin. So, magbabase na sila sa moral at sa batas. Now, nagsalita itong si former Senator and Attorney Leila de Lima. Hanga din ako kay de Lima, no? Talagang hindi nila natibag. Almost 6 years na nakulong itong si de Lima, detainee. Pero tingnan nyo naman, 'di ba? Bumabangon, talaga nga namang itinataas yung karapatang pantao ng bawat mamamayang Pilipino. Now, ang sabi dito, Attorney Leila de Lima, ML Party List First Nominee and former Senator, the favorable opinion of the public on the Quadcom hearing on AJK's illegal drugs and POGO shows the people's desire for comprehensive and full-blown inquiry on Duterte's crime. Kasi biruin nyo ba naman, mga minamahal, 'di ba? Tingnan niyo yung mga nangyayari sa war on drugs ni former President Duterte. Even though na hindi naman talaga gumagamit, isinasangkot. Bakit? Kasi merong reward money eh. Tinuruan ng dating administrasyon na maging kriminal ang mga pulis. Kung kaya't kahit hindi naman talaga gumagamit, sinasabi nilang gumagamit, mga tinaniman nila ng ebidensya dahil meron ng reward money. Nandoon yung injustices eh. Inhumane po yun. Kung hindi inutos ni former President Duterte yan sa mga pulis at hindi niya binibaby, 'di ba? Itong mga kapulisan noon, wala sanang magtatanggang gumawa ng kabulustugan na ganun-ganun lamang. Kaso binibaby nila eh. 'Di ba pansin niyo, binibaby nila mga minamahal itong mga pulis. Kahit gumagawa ng mali, ang ginagawa nila, pinapagtanggol nila, kumbaga, walang makakabit sa kapangyarihan ng mga pulis noon kasi 'di ba, pag sinabi ng pulis adik ka, talagang wala ka ng kawala doon. Diba? Kasi yun yung rule nila, pumatay ng mga adik kahit hindi naman mga adik. Para sa akin, mga minamahal, bigyan ng second chance yung mga taong yan kasi everyone deserves a second chance naman eh. Diba? O, sabi na natin, nagkamali ka ng landas by depression or hindi mo na nakayanan yung nangyayari sa'yo, wala ka talagang other way, kumapit ka sa patalim. Kasi kasalanan din naman ng gobyerno ni Duterte noon eh. Imagine nyo, kahit galunggong, nag-i-import tayo. Diba? So, mahirap yung panahon, noong panahon ni Digong. So, yung mga tao talaga, obviously, kakapit yan sa patalim, pero hindi ko yung tinotolerate. Ang mali ay mali. So, ang punto lang natin dito, kung pwede naman magbago, di ba? Kung pwede naman gumawa ng napakadaming rehabilitation center, turuan sila ng panibagong pamumuhay, bakit hindi gawin? Di ba? Instead of killings, kasi napaka-inhumane nun, bakit hindi na lang turuan magbago? Di ba? Alright. So, ngayon, ito pa yung sabi ni de Lima. There should be not let up on efforts to bring him and his accomplices to justice. Kailangan lang ituloy ng Kamara at Senado ang pagbulatlat sa criminal empire ni Duterte at kasuhan siya at iba pang mga may sala. Actually, tama. So, dapat yung House Quad Committee hearing hindi tumigil sa paghahanap ng hustisya. Tama yung naging findings niya, no? Tawag dito, naging findings ni Akop
na itong si Digong parang naging General Enterprises yung yung drug war. Naging General Enterprises siya to the point na parang kumikita. 'Di ba? Parang ang nangyari kasi pinapatay ni former President Duterte yung mga kakompetensya nila di umano dito sa war on drugs. At saka sa mga nakikinig sa akin ng mga Pilipino, my God, mga minamahal, karapatan natin at responsibility ng bawat isa sa atin ang matiyak ang kapakanan ng bawat isa. Di ba, hindi de porket galit ka sa kanya tapos na ganyan siya, ay matutuwa ka. No! Kasi paano pag sa inyo yan ginawa? So, ang kailangan natin gawin dito, suportahan pa natin lalo ang ginagawa ng House Quad Committee hearing para nang makamit natin ang hustisyang matagal na nilang binaon sa hukay. Ang daming namatay, mga minamahal. Gaano kadami? Almost 30,000. Nagkaroon ba ng justice? Wala. So, ang kailangan natin gawin dito, instead na pumutak, kumuda, kontrahin, diba? Yung ginagawa ng House Quad Committee hearing, bakit hindi na lang natin pakinggan yung mga boses na pinatulog nila? Bakit hindi na lang natin suportahan yung ginagawang effort? Diba? Yung ginagawang desires ng ating mga kongresista para po makamit ang totoong hustisya na matagal na po nating sinisigaw, hinihiyaw, hinihingi. Diba? So, instead na kumuda, tulungan na lang natin. Huwag niyong baliwalain ang bawat boses ng mga Pilipino. At dapat dito managot ang merong pananagutan. Diba? Ang daming katarantaduhan, kalokohan na ginawa ni former President Duterte, hindi lang sa war on drugs. Sangkot na din dyan yung Pogo kasi dyan sila kumukuha ng pondo eh. Diba? Dyan sila kumukuha ng pondo. Nilalagak dito kay Bongo. Kaya nga, ang dilim-dilim po ng karanasan natin nung panahon ni former President Duterte. Grabe yung kabanatang yun, yung 6 na taon. Buti hindi tayo naubos. Diba? Kaya dapat huwag tumigil sa kakahanap ng hustisya, kakahanap ng ebidensya. Itong ating mga kongresista, alang-alang na lang sa mga taong inosente na pinatay kahit bata, mga minamahal. Diba nang nakaraang administrasyon, ang daming inosenteng nawala dahil sa maling execution ng war on drugs ni former President Duterte. Mga minamahal, tingnan nyo mayroon din namang war on drugs si PBBM, pero nakikita ninyo may mga nazisist na mga malalaking droga o sa Mexico, Pampanga, gaano kadami yon? 6 billion ba or 12 billion? Basta napakadami ng mga nazisist ng Bureau of Customs. So sobrang dami na yan, madami din po ang sumusuko. Yun nga lang po, ang hindi ko talaga magets kung nagawa nga at nakaya nga ng administrasyon na to. 'Di ba? Na mag-war on drugs nang walang nadadamay na mga inosenteng tao. Bakit yung dating administrasyon hindi nila nagawa? Hindi nila na-execute ng maayos. 'Di ba? Tapos ngayon na sinisingil sila ng batas, sinisingil sila ng hustisya. 'Di ba? Kung ano-ano yung sinasabi. Pansinin ninyo. At saka yung war on drugs ni former President Duterte, hindi naman talaga yan war on drugs eh. War on drugs lang yan ng mga may hirap. Bakit? Sino ba yung mga pangalanan nyo nga? Yung mga malalaking tao na nahuli? Wala, di ba? Walang malalaking tao na nahuli. Oh, si Dilima, hindi naman nahuli si Dilima eh. Ginawa nila ng mga fabricated na storya. Diba? Anyway, yun po, mga minamahal. Piko na naman si Digong dito. Diba? Biruin mo si Dilima kasi isa din yan sa mga biktima. Kaya hindi natin masisisi, mga minamahal, kung bakit nagsasalita ng ganyan. Itong si former Sen. Diba? Naranasan niya kasi siya mismo. Diba? Isa sa living proof na biktima talaga ng madugong war on drugs ni former President Duterte. Hindi man siya namatay, pinakulong naman ni Digong, diba? At ginawan ng samot-saring istorya gamit ang mga taong nakakulong sa bilibid. Nung hindi kumampi kay Digong, pinagpapapatay nila. Kaya nga nagkaroon ng riot sa loob ng bilibid, diba? Oh, gets ninyo? Grabe yung nila, yung pagbababoy nila kay Dilima. Kaya hindi natin masisisi na itong si Dilima magsalita laban sa kanila. Alright? So,
Yun po mga minamahal, pahingi lang po ko ng likes, tapos ng comment na din kung ano yung masasabi nyo sa ating video na to. Tapos, click nyo rin yung subscribe para makatulong din po kayo sa ating algorithm. Again, it's me, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.